So dito sa interpretation, kuhaon na to ang exegetical idea. Katong i-discuss kanina ni Pastor Jong, kuhaon na to dito ang universal idea, which is the teaching idea, and kuhaon na to ang homiletical idea, the preaching idea. Para naamoy iwali. So, kaya ang homiletical idea is an application principle. Unsa na siya karon sa ato, di ba? I-explain ni Pastor Joe. Ang exegetical idea is the study principle which give us the idea or principle during their time. Di ba? Unsay buot pasabot sa author ngadto sa iyahang mga hearers sa ilang panahon. So dapat ma-estudyohan ko nato. Kaya dili man nato pwede i-diretso o dawat sa tuwa. Kinahanglan kuhaon sa nato. Kaya daghan tao, barriers na dapat lakason. Why? Kaya nga naman, naaman tayo language barrier, cultural barrier, naaman tayo communication barrier, geographical barrier. Diba? Daghan tayong barrier at mag-isgutan na dito. Dati kinahanglan masabta sa nato. Ang giistoryahan nila sa ilang panahon, para dito nato karon sa universal, which is teaching idea or God's idea. Ang God's idea will talk about unsa ang principle na applicable sa tanang mga magtotoo sa Ginoo sa ilang time, applicable sa mga nilabay mga Kristohano na wala na, applicable ug sa ato ang time. So dapat makuha nato ang common na principle based sa atong study sa ilang panahon. Now, ang homiletical principle is unsa applicable sa atua. So, kung naka sa GIL ka magwali, unsay applicable sa GIL Church diri sa Valencia. Kita na to? Mo na homiletical. Mo na imong iwali. Mo na atong buhaton dinhi. Okay? So, padayon ko. We are in the Bible exposition. Pag Bible exposition, preaching. Pag Bible interpretation, hermeneutics. Kini siya, homiletics. Actually, pag masteral course ba ni atua? Diretso ni. No, diretso, pero i-simplify na mo. No, na maski wala ta ka agi og seminary, we can do it. No, kaya na itong buhaton. The simplest way. Muning dali ra. Now, ang Bible exposition, session 3, it talks also the development and delivery of expository messages. So, dapat ibutang na sa inyo una-una karon that you are going to deliver expository messages. Why we choose expository? Because, what is the meaning of expository? Preaching. Iyang Expose. Word of God, how? By biblical concept, historical, grammatical, maon ng very reliable ang expository preaching because we base the idea from the historical background, from the cultural context, from the literary context, and we also consider the grammatical structure. Unsa din ang grammatical structure? Pagka-purma sa pagkasulat. Di ba ang grammar na may subject, na predicate, na sentence. Di ba na ginaistoryahan, na clause, na phrases. Di ba mo na ang grammar? Na conjunctions. Sa OIA na to, sa observation, nagkuhan ko na importante ang conjunctions kanang nagka-connect, di ba? Words that connect. Importante na kaya na to makita ang subject and complement. In order for us to get the exegetical idea, we need to know what is the subject, what unsa ang ginaisgutan sa passage. O unsa ang ginaisgutan sa unsang ginaisgutan sa passage, unsang ginaisgutan sa gisgutan sa passage. Sabtan ko niyo to? Unsa ang mga istorya may tungod sa gisgutan. Para mas simplify. So mo nang pag makita nato na
Muna importante. Uy, pingon kanina, nakadungog ko na. What if English, grammar man? Naman ko'y grammar ang Bisaya. Diri obito. Di ba? Naman ko'y grammar. Actually, usahay, pag dili yung kain ako ha, pag dili kain ako makuha, baka nang kinahanglan natong parallel Bible, na tayo at least 3 or 4 Bibles na atong ginabas tuon, ginagamit sa pagtuon. Kaya usay, pag dili, labi ng King James, di man kayo mo makita ang structure. Kay, makita niyo mo, pero tungod sa maguna usahay ang, di ba, di mo masabtan kayo, masabtan, pero lalong siya. Muato ko sa NLT, pag di pa yun, sa Bisaya, tanaw na ko silang tulo. Kung mumao siya, mao day ipasabot ani. Ingon ana day ang iyang pagka-structure sa iyang istorya. Mura ng istorya, nagsulat ka ba? Nagpadala kong sulat sa imo hama, kay tungod, nanginhangan kong kwarta din kay tingbayad na nako og tuition, tingbayad na nako sa ako ang boarding house. Unta, makapadala ka. Pero wala kayo padala, magulat lang ko kanusa. Wala sa ko'y kaunot, wala sa ko'y kuyan, wala sa ko'y bayad tuition. Ang nahigugma kanimo imong anak. Katos, kung tanaan mo grammatical structure ato, unsay ang gihimo? Unsay subject ato? Padalang kwarta. Kinahanglan niya kwarta. Unsay ang asa niya gamiton ng kwarta? Ila. Sino kita ninyo? So ang ginistoryahan dito na nanginahanglan siya kwarta, mo ito nagdala siya sulat. Unsa una niyang kwarta? Para sa iyang tuition, pag iyang boarding house, pagkaon. Then, unsa may tawag na, sub-complement. Ingon niya, kung wala'y mapadala, di ba? Sub-complement to sa iyang hangyo na magpadala. Pero ang iyang yung pagsulat para magpadala. Ingon anak po ng Bible. Kita na to? Ingon anak po ito mag-analyze sa Bible mamaya sa inyong exegesis, makita ninyo na mga grammatical structure na ay sentence, na ay predicate, na ay usay of phrases, mga may conjunctions, prepositions, na ay linking verbs, para masabtan nato ang ginaistoryahan. So, when you study a passage of Scripture, you need to know unsa ang ginaistoryahan. Pag makita niyo ang ginaistoryahan, unsa ang ginaistorya, mahitungod sa gistoryahan. Okay? So, ikaw lang ito, nag-review lang ko gamay. No? Kaya murag na, sa kataas pa, ilang kagbulan na walang 2 months, na dapat naman pasunod, diretso yun siya. Pero sa nila, nanamunta din ni Karon, at least nakuha niya. So, okay, palayan ko. Kuya, basahan mo ninyo, Jaleda? How to preach the Bible like a seasoned preacher. Gusto ba ninyo na mahimong seasoned preacher? Amen. Ha? Amen. Ang seasoned preacher daw, maksyon nagkaupaw. Ready na ba? Ingon, how to preach the Bible like a seasoned preacher. Sa inyo una-una, how to be a seasoned preacher. Preacher na ka. Nanata din na. Pero ka ng season. Dagan mong preacher. Ganina, gisigutan ni Pastor Jong, dagan kayong mga babaagi sa pagwali. Pero, nga nung miingon man ta, na among gipili yung expository. Because, there is only one way to be a seasoned preacher. O sa hinungdan? Ay, wala ko sa Pilipinas. Kita-kita lang na ay Holy Spirit. Ganun sa ta makahibalo nga na ay Holy Spirit na natong luwali. Nakuha itong intent sa author. Correct. Pag nasabtan nato, nakuha nato ang original intent of the author or the political idea, ibase atong biblical background, cultural context. Pag nakuha nato to, mauto siya ang inspired by the Holy Spirit. So, pag may inspired by the Holy Spirit, it's not based on feelings and emotions.
Dilibot pasabot, kay murag pangugod ka ng wali, wala ang Espiritu Santo na. Okay? Dili na siya ang inudan. We can say only that this is the word of the Spirit, Holy Spirit, because sigurado ka na ang imong ang nigawas ang kamatuoran. Kinsa man day ang inspired. Ang author, dili ta inspired. Expired. Na dili ta inspired, ang author mo inspired. That is why siya ang gi-inspire sa Holy Spirit. Kung masabtan nato nganong nagsulat siya sa iyang gisulatan, mo to ang gusto sa Holy Spirit na ihatag na mensahe. So kung mupalayo ka ato nga mensahe na iyang gusto i-mensahe sa iyang hearers, dili to balang sa Espiritu Santo, gabuot-buot ka. Diba? Padala ka akong example akong letter pa. Ngayon siya, padala siya kwarta siya na, lahiin nun doon ako pagsabot. Kanin sulata, ang buot niyang pasabot, siya magpadala kwarta siyang nanay. Naon doon ako, pag-interpret. Ako ano, no? So balik dito siya, yung ipasabot siya ang padala ng kwarta. Pero lahiyo na nato ang ihang gustong ipasabot, dagang pinunala. Dili na siya Holy Spirit. Maski pa nagtsabaw na sila. Maski pa kahilak ang nagwali. Unless dili mo gawas ang tinuod nga mensahe sa Ginoo, dili na siya, dili ka makaingon, seasoned preacher siya. Okay? Para sa kuha, para sa Truth and Life Ministry, to be called seasoned preacher, you need to preach the whole truth of the Bible. Walay lain, walay compromise. Nga naman, because if we preach, God speaks. Kapatid, ano? Dapat masabda na to. Kung magwali ta, kung istorya ta may tungkol sa pulong sa Ginoo, siya ang kaistorya, dili kita. Herald malanta. Iguro man ta nagsulti siya ipasulti. Huwag man tayo katungod na usbod. Ikaw, kita daw eh. Na may isulti. Pwede nyo may nandun si Juan. Kani, isulti. Pag-abot dito, lahi yung isulti. Saan ko pati yun? Di ba? Mao na ang tendency. Saman. Di naman disapay. Mana nagawali ba? Kuya kang wali. Tingala siya sa tubangan na yun, galingo-lingo, kadawali niya punto yun. Lingo-lingo yun sa tubangan. Kiniya mo ba? Pag guman siyang wali, gidoon yun yan. Ingat. Sige, kubahan ba? Kumantay ko ng sikang lingo-lingo. Sige, galingo. Ako ang gunang giimo na wali. Nakita mo, ikupyan niyo mo ba? Mali man yung pagkasulti. Marag Ginoo ba? Ang Ginoo siguro, pagkakatagwal ng Ginoo. Ulaw sa Ginoo, right? There is great responsibility and accountability when we preach the word of God. Dili yung community. Dili yung community. Because you are speaking you're speaking as in behalf of God. Walang dapat tama kung isulti. Kita gani, magbuhatan tayong istorya. Lain mo kita, wala siya itong bantayan. Okay? So, how to preach the Bible like a seasoned preacher. Now, sa atong paghimo of preaching outline, for preaching preparations, like yung tawag na introduction of message. Nakita nyo ng acronym na intro. Wala kong basa sa I, kasi pasabot. Interest raised. Ang N, need revealed. Ang T, text announced. R, relevant surface. ang O, Outlining
Okay, now I'll explain. So, sa ato ang preaching, di ba, nanang tayo political idea. Sa atong preaching, kinahanglan tayo na mag-introduction. Dili ta mag-ampo daan. Kasi pag tindog na mag-preach, ayaw sa ampo. Okay? Kung mahimo, magsugod na kadayon sa imuhang preaching. You start with interest race. Unsa man ang interest race? Catch the interest. To catch the interest of your Hearers. hearers, or to hook them to listen to you, that will give interest to them. Di ba? Eh kung magsugod ka o ganang istorya de ampo din na, okay man siya, pero dapat pagtindog pa lang mo din, di ba? First impression lasts. Dapat pagtindog ni mo, pag-uwi din mo sa imong unang istorya, kung sa kanya isgutan, murang interesting. Dapat maunay bation sa maminaw. Mahook na yun siya nimo. So muna yung una yung buhaton. We will give an example later. Then pagkahuman mo hatag kung interest na yun, a statement or a story that will give them interest on your preaching, ang sunod yung buhaton, need revealed. Kung sabi need revealed, State the problem. state the problem that is present in your church. Ayaw nang ang problema ni may isgutan, problema sa gobyerno. Karon no, tuod man, kagugot ang Malacanang, kagugot. Ayaw na mo istoryahi. Dili man na makarelate. Nakuha na to? Ang need reveal, panaya na isgot na o pasaylo, ang akong topic is about forgiveness. So, interest race is, so ang interest, ang pag-hook na, o sa may mga yung hook na, pwede tayo mo na, nakatesting na ba mo na nangayo mong pasaylo pero wala mong pasaylo ha? Di ba? Nakatry na mo na, very kay ka, very sincere kay ka mga yung pasaylo. Amin yung kasi mo sila, nagduol yung ka sa tao kay hindi na ni mo gusto ka nang maghambing pa o kasakit. Niduol ka sa iya ha. Pagduol mo siya, nangayon ka pasaylo. Even yung naabot ka sa punto na nakahilap ka yung kasi katumahan. And yet, iya kagi, taligdan, o wa kanya pasaylo ha. Kung sa ka atong batiyon? Sino ka? Minaw, kay mo relate man. Tama, no? So, need reveal din ko. Kung need reveal din na sa atong church, napadili ka nato na dili makapasaylo. There are many Christians today. I hope wala din sa atong simbahan na maglisod ng pasaylo. Ingon ang Ginoo, umang kaaway, pasayloon siya. Sayon ba na siyang buhaton? So, nag-reveal ka. Today, our passage is found in, basa na rin ka sa passage. Okay? Ang passage mo ni, about forgiveness yan po. Hindi na kanina mag-pray. After nyo basa, before I will continue, let us bow our heads and let us ask the Lord to give us understanding. Pray. Short lang po. Ayaw po din mong pray na 30 minutes. Sige na, in Jesus' name, I rebuke na. Ayun, sige pa, rebuke. No? Ang imong pangayoon na prayer, open na. Walang understanding lang. Oh. Ayaw na. Okay, brief lang. Just to set the tone na ang gihangin ng mga balang Espiritu Santo mong liho. Okay? Then, umani mong basa sa passage that you have prayed, relevance or faith, what we have read, at today ka, ang atong passage karon naghihisgot, ang katuyuan sa Dios na kita kinahanglan makapasaylo. Tudluan ang passage ba nagtudlo ka na to sa pagpasaylo or nganong kinahanglan na to magpasaylo. Okay? Now ato din ka sa outline engage. So,
ingon ng Ginoo, God wants us to forgive. Ano atong politika idea? Ang ato ang outline engage, ang gusto sa Ginoo, na kita mga anak niya, kay gipasaylo ta sa Dios, dapat andam ta mo pasaylo. Nganong dili man ta kapasaylo? Ano yung muhang outline engage? Ang outline engage, diretso no. Ang outline engage, mura na siya kondensa neutral. So ngano man dili ta makapasaylo. Unsay mga babag nganong dili ta makapasaylo? Number 1, point. Number 1, dili na kamusulti point. Number 1, kay naa. Dili na kagawag kay wala man tayo gibitas yan. Ano ta nag-outline na ka. Sumoto outline engage. Ang outline engage, better na question. Later, ako example sa inyo. Nakuha na ninyo ang intro? Nasalta ninyo? Okay, very good. Now, kining objective, why there is an objective? So, wala nang nag-isgutan din eh. Wala man dire, no? Pero ako nag-isgutan. Ang objective is somewhat your purpose na nganong mo ning itudlo. So, objective 1, pwede kami ingon na at the end of this message, the audience or the giant church will understand the need to forgive because it is what God wants them to do. Ikaduha, they will be empowered to forgive knowing that God forgive them first. Yung na naman. So, then number 3, they will teach their children, brothers, how to forgive. Yung na yung objective. So, para kay balo ka, unsay tumong nimo sa iyong pagwali. Sa imong points mo na pag mahuman ko, ang akong ginatulog yun, para sila mapasaylo, para itudlo, para anak kita ni mga punto ka nung na yun. Nakuha na to? Pamunta na. Akin yung objective, dili. Ako lang gisulti, okay. Para kay balo ka, sa ano yung pagdagan. Okay. Our purpose, walang objective. Mo na yung gusto mo hitabo. Mo na yung gusto niyo ma-realize sa inyong ears. Mo na yung gusto niyo ilang buhaton after you hear your message. Ang objectives murag related siya sa dili na siya makuha na sir no sa Tanan. Bali, Overall ni siya. Overall goal. Goal sa inyong message. Purpose. katong sa mag-point ka pa sa ba no? Pwede po to na maapilan nato sa one of your objective. Pero the whole yun mo ni tanan. Pagdikan pasdaan sa imong interest rates, hangtod sa imong repentance. Apil na din na. Ang anong nag-interest rates ka because you want them to know why is it important to forgive. Pwede din mo na yung objective. So you can do at least 3 or 2 objectives, pwede na. At least guiding principle lang nimo na asa ka mo adto. Nakay direction ba? Kay kung mahitabo basig na forgiveness imong topic, na adto nakadayon og obedience. Daghan kay mahitabo. Forgiveness ang topic, mabot obedience, mao lang dili ka pasaylo, kay dili mo tuman, mao lang magtuman no. Si Juan bitaw wala nagtuman, mao lang sige, pagtuman kita, mao lang gusto gyud magtuman. Lawa ang forgiveness kay dito sa pagtuman. Bantayan na siya. So mao nang naay objective. Kay unsay topic diya ra ka, stick expository. Unsay nasa passage dili na gisukita nyo. The outline should be governed by the passage. Di ba natin yung sulti? Basa tamang dawa? Your preaching, your outline should be governed by your passage. Meaning, yun sa paglatag sa preacher ang iyang grammatical structure, yun sa niya pagpakita, ang iyan ay, po di
magsulat sa nanay, sa anak siya nanay. So, ang una niyang isulti, nangayo siya kwarta. Okay? Nangayo siya kwarta para asa iyang pangayong kwarta. Ay sunod isulti para ibayad niya pang-tisyon, sunod. And then, ikatuhan niyang reason is that kung dili ay condition, kung dili makapadala, kung may kwarta, magulat siya, hantod wa siya ikaunang. Hantod siya mo. Okay. Kulay pakutan natin din eh. Nasabdan ninyo ni intro. Memorize na ninyo ni interest rates, need reveal, text announce, relevant surface, outline, engage. Kung na may passage, pwede ma-memorize ninyo ni, pwede ninyo mahimo na yun. So in your need interest rates, you can tell a story, an interesting story. You can ask question, an interesting question. You can give a quotation, what is ganyan na Pastor Joe, na pwede, Pero dapat ka nang relate sa inyong topic. alaman, konektado, interesting kayo mong gisulti. Pero pag sulti sa imong need reveal, lahi ang imong, siya relate. Nawala ang, nawala ang, dapat connected. Pati interest rates dapat naka-anchor sa imong passage, naka-anchor sa imong political idea. So, pwede to Quotes, story, at testimony. Pwede mo na mahimo. Ako interchangeable illustration. Basta related siya. Sabi pastor, kanang usaya magpa-play off ko ng short clip or short video. Very conscious. Para sa kuha, destructive. Mag-post mo ka? Pwede siguro. I don't know, depende na sa imo, pero ako, nag-try ko. Kaya murag related ang iyang Video nga video nakita. sa iyang secrets. Mali, depende siguro sa imo. Ang problema ng lako, ako, mag-delay ko. Or image. Momentum. Ang momentum. Pero ulit, after sa pastor, sa preaching. Pwede niyo muna siya, illustration. And then, pwede mo siya. Actually, depende na kung sa imo, saon, o sa style mo. Basta dili ka, padayon ko ha, kay napaday sa delivery tips. Okay, so sa intro, ingunan siya. Manang yung kanina, dapat muratag nagkuhan sa aeroplano ba, like an airplane. Diba? The start of a flight is taken off from a runway. Di ba, hinihinay pa? Hinihinay pa, di ba mo buwilo? Ingunana ta mag-take off sa tuwang preaching. Manang interest rates sa ato sang i-set ang ambience, ang imuang i-plaster sa imuang manang kwaon nimo ilang interest para ma-plaster sa sila. I-warm up. So, hinihinay tupad. Sa body of the message, kini atong bantayan, dapat Bible-centered. Mo ni expository, because ang exposition is Bible-centered. No? Wala kong tayo yung basihan. Ganda naman yung passage. Although ganyan, our outline should be governed by the passage. So Bible-centered, meaning you have already done your exegesis. Tapos ka na mag-hermeneutics. Inya, sa Bible-centered, mo ito ganina, bantayan po nato ng magsigitag dumag o text or another passage to support your passage. Kami, dili yun mo recommend. Nga naman, kanang lito, di ba kana imo ang passage, pag John 3:16 imong passage, imo ang yun ang i-exegete. Umuagin yun kag OIA. Sabton yun na nato, kung sibot pasabot sa author, sa iyang readers. Tama? Now, musuporta ka o another text from Matthew. Suporta ka, panalitan. O sa may buhaton yung mga imong gibutang na support. What you relating to first? Imo na po ito i-estudyohan. Mag-exegesis na po ka ito. So kung doon ka,
dagang kay istudyuhan. And ang tendency po, is it the same one? Is it the same idea sa author? Is it the same situation? Is it the same problem na i-address? So mo na kami, i-discourage yun na mo na ayaw na pagkuha og lain text because your passage na imong gamiton can explain what God wants us to do. Kaya na, Pastor, di ba, sa gospel kay naay kabalik nga diri sa law, ang same nga sulat ko diri sa Mark o sa Matthew. Pero lahi ang ulahang sa ayo pag word o sulat sa anong mensahe bitaw. So, same lang sa story. pwede din mo na lisod. I tell you, makita na ni mo pag narrative ka. Pero mag-gospel ka, pwede ni mo pwede ni mo siya masulti na what Jesus iyang isulti din coming from this verse. Pero dili mo pasabot ang isulti dito sa asal gikot ni Jesus, the same intent. Iya lang gikot. Pero kung sa intent ni Jesus, nganong gikot ni Jesus ang other passage from the Old Testament. Like, ng Jonah. Yan lang gikot. So, pwede mo yun, Jesus quoted the story of Jonah. What is his purpose? Dito niyo mo i-address. Dito niyo siya na tumagon. Imo na ipabalo na even Jesus nag-quote kang Jonah. Pero may tabo mo na ito, pag mag-support ang verse, imo na ito siyang explanation sa atong passage. Wala to? Pero may quote na kining na passage in Matthew was taken from this passage. Okay ra. Kaya naaman yun dito sa passage. Imo lang i-explain na kining passage was taken by Jesus, was taken from this book. Pwede. Pwede ito siya gamiton. But not to explain what you are trying to discuss. Same on point. To support. Okay? And then, walang Bible-centered. Masabtan niyo na sa inyong pagbabat. Then, outline formation. So, ang outline formation, kanang preaching sketch. Ako na i-discuss later. Then, life testimonies. So, you can use your life testimonies as illustration, as interest rates. So, pero dili dapat taas. Kaya basing na testiwali. Basing ang imong testimony, mo na imong iwali. Ang life testimonies are only illustration to man, Catch the interest of reinforce your idea. To reinforce your idea. To support. Okay? Para mas masabtan pa. Forgiveness. Ang panisod ng forgiveness. Nanong lisod magpasaylo. Bumitaw, tumuna. Lisod, ikong dawat pasaylo. So, testimony ka. Kaya yung suportaran, yung nanong lisod magpasaylo. So, pwede niyo mo siya ibuhaton na. Okay? Then, delivery tips. Atong delivery tips, bantayan nato na general principle, avoid distraction. Kung sa man ang mga distraction when we preach? Mannerisms. Japan. Expressions. Repetitive words. Sige, amen? Sige, maski din lang kinala mag-amen. Ayaw mo sige, amen. Siya ng kuan. Paano ba? Sige pangutana. Si Pamutana. Ako ba, sige na. Ay mulsa. Gamiton ginato ang atoang kamot. Derivatives po dapat na i-dynamics. Kanus kay balo ka, kanus sa maghinay, kanus sa kang balo ka, dako ang imong voice to emphasize. Kung dako lagi siyang tinglo pa sila. Okay. Dapat na practice yung kagaya. Ako na kong buti mo. Ay, nga po, ang may kabupod, kapoy kayo na siya.
Kung Hindi. Kasi kapag Hindi, ang kapangit ko, paminaw ha, kanang hyper kay kasugod pa lang na, ang Ginoo! Puutan na yung ugmaon! Ang unang punto, siya ang muutan! Hantod karon, wala katapusan! Yun ana. Kasi may tama sa maminaw. Yung itentaas kay tanan. Kinahanglan yun! Ato na yung buhaton! Kay kung dili, makasalata sa Ginoo! Isang tanin na. Dahil kita na sa YouTube. Sa YouTube, grabe mo ko Ako na ko magudingog. Mo na ko kanang kining akong tingog mo na niya akong pinakahinay. Mahinay pa na. Pwede mo mahinay pa. Pero bantay na doon, load ako tagtingog, kusog tagtingog. Kaya balog yung mo dala ang dynamics. Dynamics. Kaming mga monoton, kaya ganda ng iyak ko. Kanta ba, di ba? Even gano'n magkanta. Di ba magkanta kinalan with emotions? O i-feel good mo ang mensahe. The same kaya po mag-preach ako, yung una nang mag-preach. Ako mo nang mag-preach ko, ako yun ang unang recipient. Distractive man ang hilak, pastor, kamurang walis. Di man. Kaya sa nga na doon, sumtingog, bawal daw na ako. May expose din mo ang truth. Wala ang Spirit ha. Laro na tayo ha. Wala yung padakuay. Kung may expose ang tinuod na. Kaya ka nang, brad ako kay, ang tingog, dili kayo na ko, yabangol, ay ka nang monoton, pastor ba? So, isa rin, nakatulog na pag kanang medyo mataas ang tingog kay brad, kahila ko na life ko, kaya na-express na akong feeling, something, bitaw. O yung mahila ka, naman kinuhon na ko ng hila ko. Distraction na siya. distraction na siya. Distraction na. Dili na mahuman ang wali kay nasige na bigla. Hila ko. Distraction na. Mo, di ay gaganawanan yung halos ka maghila. So, ang pinaka-general pinaka-general rule sa preaching, avoid distraction. Muna, ang mic, yung avoid good. Hindi ko mag-roll over the ocean o walang wali. Kuan man good. So, avoid distraction. Dili lang ikaw ang distraction. Ayan. Alam sige, ano buhok pa sa pastor? Wala tanan na imong gihimo na makadistract nimo o makadistract sa imong listeners. So there are also distractions coming from